Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagtang kay G2 The Ultimate Gambler na napalabas noong 2011. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Binura ni Koji ang lahat ng kanyang mga utang sa pamamagitan ng matagumpay na pag-navigate sa mga laro ng kamatayan, ng sunod-sunod, gayunpaman, makalipas ang isang taon, bumalik siya sa parehong sitwasyon. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon si Koji na palayain ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan kung gagawin niyang 200 milyong yen ang 1 milyong Y. Gayunpaman, mayroon lamang siyang 2 linggo para gawin iyon. Natitisod siya kay Tony Gawa na nagbigay sa kanya ng address ng Thai Casino doon. Nakahanap si Koji ng isang kasumpa-sumpa na makinang pachinko na pinangalanang Swap. Ang pinakamataas na panalong payout ay higit sa 1 bilyong yen. Sa simula ng pelikula, nalaman namin na bumalik si Kaya sa Taste Corporation Underground Labor Camp. Ginastos niya ang lahat ng kanyang pera at muli siyang nabaon sa utang. Si Koji ay naglalaro ng dice at siya ay nasa isang seryosong sunod-sunod na pagkatalo. Ibinibigay niya ang lahat ng kanyang pera para sa isang huling roll. Bumangon ang lahat at inilagay nila ang lahat ng kanilang pera sa Koji. Ang lalaking nakikipaglaro laban kay Koji ay nagpagulong-gulong, ngunit biglang kinuha sila ng isang lalaki mula sa isang pulutong at ibinunyag niya na sila ay may load. Ang lahat ay nanalo ng malaking halaga ng pera, at nagpasya silang ibigay ang lahat kay Koji. Sa ganoong paraan ay bibili siya ng ilang oras sa ibabaw at magkakaroon siya ng pagkakataong kumita ng pera, na gagamitin niya para bumili ng kalayaan para sa kanyang mga kaibigan. Dumating ang staff ng tea at dinala nila si Koji sa isang silid kung saan nakilala niya si Yoshihiro Roski. Kinuha niya si Tony Gawa matapos matalo si Tony Gawa sa card game laban kay Koji. Sinabi ni Roski kay Koji na mayroon siyang 2 linggo upang kumita ng 200 milyong taon upang mabili ang kalayaan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. 1 million Y lang ang binibigay niya kay Koji, at pagkatapos nun ay pinapakalma siya ng staff. Nagising si Koji sa gitna ng kalye at nalaman niyang mayroon siyang napanood na mga account sa downtime para sa kanyang paghahanap. Habang naglilibot siya sa lungsod, sinubukan ni Koji na gumawa ng plano kung paano kumita ng 200 milyon taon. The night falls and he went to a homeless shelter where he take a warm dinner in a number 4 room kung saan siya matutulog ngayong gabi. To surprise, he see Tony Gawa is there also. Nilapitan siya ni Koji at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa paghahanap na ito na kumita ng 200 milyon. Ngunit mayroon silang medyo magiliw na pag-uusap kahit na sila ay gusto ng mga kalaban. Sinabi ni Tony Gawa kay Koji na gusto niya ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagtawid sa Bereavements Road, isang nakamamatay na tulay na matatagpuan sa pagitan ng 2 matataas na gusali. Si Koji, naaalala niya ang kanyang kasuklam-suklam na karanasan sa Bereavements Road. Hinahamon ni Tony Gawa si Koji sa isang laro ng Ogi, isang board game na may diskarte sa 2 manlalaro na Japanese variant ng chess. Kung nanalo si Koji, bibigyan siya ni Tony Gawa ng mahalagang impormasyon para sa pagkapanalo ng 200 milyong taon. Pero kung matalo si Koji, kukunin ni Tony Gawa ang pera ni G. Sinabi ni Koji kay Tony Gawa na hindi niya alam kung paano laruin ang Ogi, at inilalayo ni Tony Gawa ang ilan sa kanyang mga piraso na ginagawang patas ang laro. Sinabi sa kanya ni Tony Gawa na kailangan niya ng 3 bagay upang manalo. Una, lakas ng loob. Pangalawang lakas ng loob, at pangatlong determinasyon. Nakita tuloy ni Kaya na may babaeng naghahanap sa kanya dahil sa room number niya, at umalis siya sa table. Pagkabalik niya, nalaman niyang tumakas si Tony Gawa dala ang kanyang pera. Nakatanggap si Koji ng tawag mula kay Tony Gawa na nagsasabi sa kanya na iniwan niya sa kanya ang impormasyon sa ilalim ng Ogi board. Ito ay isang business card mula sa Taste Underground Casino. Inutusan ni Tony Gawa si Koji na pumunta doon kinabukasan. Bumisita si Koji sa casino, at doon niya nakilala ang isang lalaking nagngangalang Kurosaki. Sinabi ni Kyuta kay Koji ang tungkol sa isang pachinko machine na maaaring magbigay sa kanya ng 1 bilyong yen kung manalo ito. Para sa inyong lahat na hindi pamilyar sa pagsusugal sa Japan, ngunit ang Chenko ay isang uri ng mekanikal na laro na nagmula sa Japan na ginagamit bilang isang anyo ng isang recreational ad game. Sa ngayon, madalas na ginagamit ang pachinko bilang isang slot machine. Ang manlalaro ay nagload ng isa o higit pang mga bola sa makina at pagkatapos ay pinindot at pinakawalan ang isang spring-loaded handle na inilulunsad ang bola sa isang metal track. Ginagabayan ng track ang bola sa ibabaw ng playing field, at pagkatapos ay kapag nawalan ito ng momentum, nahuhulog ito sa playing field.
Ang larangan ng paglalaro ay napupuno ng maraming brass pin, ilang maliliit na tasa kung saan inaasahan ng manlalaro na mahuhulog ang bola at isang butas sa ilalim kung saan mahuhulog ang bola. Kung hindi ito pumasok sa isang catcher. Ang isang bola na pumapasok sa isang catcher ay nagtitrigger ng isang payout kung saan ang isang bilang ng mga bola ay ibinaba sa isang tray sa harap ng makina. Ang layunin ng laro ay upang manalo ng maraming bola hanggat maaari na maaaring palitan ng mga premyo. Ang pachinko machine na ito ay napakalaki at ang pangalan nito ay Swamp, ngunit sinabi ni Taro kay Koji na ang mananalo sa laro ay kukuha ng mga bola ng bawat taong natalo sa deal. Pagkatapos ay panoorin ang isang lalaki na naglalaro. Talo siya sa variant at gumamit agad siya ng special card para magpahiram ng pera sa ATM. Talo na naman siya at dinadala siya ng mga tauhan. Makikita natin na ang laro ay pinapanood ng isang misteryosong miyembro ng TAI na tinatawag na Sei, Akyo. May special interest siya kay Koji. Umalis ang duo at sinabi ni Koji sa bituka na gitara na nalaman niya na ang latian ay niligpit. Niyakap ng mahigpit ni Guro si Koji, at sinabi niya sa kanyang bagong kaibigan na sana ay mapansin niya iyon. Pagkatapos ay niyaya niya si Koji sa kanyang lugar. Sa susunod na eksena, nakita namin ang isang hindi kilalang lalaki na nabasag ang sahig. Pagkatapos nito, minarkahan niya ang isang araw sa kanyang improvised na kalendaryo na may maliliit na piraso ng batong gata. Nagkwento kay Koji kung paano siya iniwan ng kanyang asawa at anak matapos siyang mawalan ng trabaho at ngayon ay plano niyang manalo sa swamp at kailangan niya si Koji para sa planong iyon. Iniharap niya si Koji bilang isang duplicate ng swamp na ginawa niya at pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang partner in crime. Ang babaeng nagngangalang Yumi Ishida. Anak siya ng kaibigan ni G na nahulog mula sa Brave Men's Road. Nagtatrabaho si Yumi sa Taste Casino para bayaran ang utang ng kanyang ama at malaki ang maitutulong sa kanya ng Swamp Surprise. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Car ang kanyang master plan kay Koji. Magpupuslit si Koi ng isang lata ng beer na may magnet sa loob ng casino dahil hindi siya hahanapin ng staff, at pagkatapos ay ibibigay niya ang lata kay Koji at dadalhin niya ito kay Crow na maglalaro ng swap. Dalawa sa kanila ang magpapalit ng lata at gagabayan ni Crow ang bola gamit ang magnet. Ang grupo ay nakatanim sa paggalaw. Naging maayos ang lahat, ngunit nagulat si Kotero nang hindi niya maigalaw ang bola gamit ang magnet sa lata. Pumunta siya upang makakuha ng mas maraming pera na may pag-asa na siya ay manalo, ngunit siya ay nabigo muli. Nagpakita si Akyo na isiniwalat na maaari mo silang ipagkanulo. Sinabi niya sa kanya na itinulak ni Koji ang kanyang ama sa kamatayan nito at nang walang maling impormasyon, kinokontrol siya nito. Binigyan ni Akyo si Crow ng isa pang pagkakataon, at sinabi niya sa kanya na babayaran niya ang kanyang utang kung manalo siya sa ibang laro. At pagkatapos ay nakita namin ang isang lalaki na naghuhukay sa sahig. Lumitaw ang isang sinag ng liwanag at isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Pupuntahan ni Koji si Izo nang makita niyang inaabuso niya si Tony Gawa. Palitan ni Koji, Rios Packball para sa 4. Oh, at sinabi nito kay Zo na tatalunan niya ang latian at pagkatapos ay umalis siya. Pagkatapos ay sinuri ni Kechi ang kanyang orasan para lamang malaman na mayroon siyang 7 araw na natitira sa ibabaw. Binisita ng dalawa si Akyo upang makilahok sa isang laro para sa gitara. Ang kalayaan ay ginabayan sila ni Ichiyo sa isang silid kung saan magaganap ang laro. Inanunsyo ni Ichiyo ang simula ng laro. Tinawag niya ang mga prinsipe at ang alipin. Ang manlalaro ay may 3 pinto sa harap niya. Ang prinsesa ay matatagpuan sa likod ng isa habang ang leon ay matatagpuan sa likod ng iba pang 2. Ang manlalaro ay may 3 mga pindutan sa harap ng kanyang sarili para sa pagbubukas ng pinto. Siyempre, mayroong isang catch, at ito ay na ang player ay hindi alam kung aling numero ay kumakatawan sa isang tiyak na pinto. Kailangan sabihin sa kanya ng prinsesa iyon, o kailangan niyang makipagsapalaran at hulaan ang unang manlalaro na makapasok at ang prinsesa ay kanyang asawa. Tinatanong niya kung aling numero ang nakatalaga sa kanyang pintuan. Niloloko siya ng kanyang asawa, at ang manlalaro ay kinain ng leon. Ang asawa ay nakakakuha ng magandang halaga ng pera para sa isang pagtataksil. Si Koji ang susunod, at ang prinsesa ay si Hiwi, na iniisip pa rin na si Koji ang nagtulak sa kanyang ama. Nagpakita ang mask announcer at kalaunan ay nalaman ni Koji na kilala niya ang lalaking ito ay si Fanmi mula sa unang pelikula, at siya ang taong nanloko kay Koji sa larong rock paper, gunting. Sinabihan niya si Koji na buksan ang pinto, numero 2 habang sinasabi kung gaano siya napupuot sa iyo. Human pagkatapos ay sinabihan si Koji na buksan ang pinto bilang 3, at agad na sinabi sa kanya ni Cut Arrow na buksan ang pinto bilang 1, si Koji ay nalilito habang sinusubukan niyang mag-isip.
Bigla niyang narinig ang boses ni Tony Guas, at laking gulat niya nang makita siyang nakatayo sa likod ng isang pinto. Sinabi niya kay Koji na kailangan niya ng determinasyon para manalo. At naalala tuloy ni Koji ang mga salita ni Tony Guas. Una, kailangan mo ng lakas ng loob. Pangalawa, kailangan mo ng lakas ng loob. Pangatlo, kailangan mo ng determinasyon. Binuksan ni Koji ang ikatlong pinto at nanalo siya sa laro. Koji, salamat kay Yumi para sa kanyang tulong, ngunit sinabi niya sa kanya na sinabi sa kanya ni Akio kung ano ang sasabihin. Pinayuhan ng galit na Kawasaki si Akio na huwag magkamali sa pamamagitan ng pagtanggap sa hamon ni G na talunin ang latian. Nang gabing iyon, binisita ni Tony gawa sina Koji at crew at nakipag-alyansa siya sa kanya, at pagkatapos ay dinala niya si Koji sa isang walang laman na apartment at ipinakita niya sa kanya ang isang malaking butas sa sahig. Oo, si Tony Galloway ang taong naghuhukay at inihayag niya kay Koji na ginawa niya iyon sa loob ng 2 taon. At sinabi rin niya sa kanya na ang opisina ni Akio ay nasa ibaba ng silid na ito. Nakatanggap si Kaye ng tawag at bumalik siya kasama si Tony Gua para lang malaman na bumalik si Yumi dahil pinagsisihan niyang nakatrabaho si Akio. Kinabukasan, gumawa ng plano ang grupo, ngunit nang magpakita si Yumi, sinabi ni Tony Gua sa iba na wala siyang tiwala sa kanya at naniniwala si Yu sa oras na iyon. Si Akio ay nagsaset up ng pin stage sa swamp bago pumunta sa casino kasama ang kanyang mga kaibigan. Tiningnan ni Koji ang kanyang relo at nakita niyang ilang oras na lang ang natitira sa kanya. Dumating ang grupo at agad na umupo si Koji sa harap ng latian. Handa nang manalo habang pinapanood ni Akio ang lahat sa likod ng mga kamera. Ipinasok ni Koji ang card at hinayla ang pingga. Nagsisimulang mahulog ang mga bola, at marami sa kanila ang nakapasa sa lugar ng pin. Isang chizo ang nagpakita at ibinunyag niya na nanloloko si Koji dahil pinalitan niya ang mga pangko ball ng mas maliliit. Inihayag niya na ipinagkanulo sila ni Yumi sa pamamagitan ng pag-record ng pag-uusap at pumunta siya upang suriin ang laki ng mga bola. Nagulat siya nang makita niyang pareho ang laki. Sinubukan ni Koji na sabihin ang totoo kay Yumi tungkol sa kanyang ama. Ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Tumakbo si Ichiyo sa kanyang opisina upang suriin ang kanyang kagamitan at nakita niya ang alikabok dito, at pagkatapos ay makikita natin na gumamit ng magnet sina Koji at Tony Gawa upang palitan ang kagamitan, at ang mga pin ay mayroon na ngayong mas malaking gauge. Nakabalik si Ichiyo, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala dahil alam niyang hindi makapasok ang bola sa huling butas. At pagkatapos ay nakuha namin ang isang flashback ng pag-uusap ni Koji at Tony Kawas, at nalaman namin na ang latian, upuan, at sahig ay nakatagilid, kaya hindi makapasok ang mga bola sa last hole. Gayunpaman, nakaisip si Koji ng ideya na punuin ang mga pool sa apartment sa itaas upang ikiling ng paunti-unti ang isang buong gusali. Sa ganoong paraan, ay level out nila ang swamp. Koji ay nawawalan pa rin ng kanyang mga bola, at ang isang chizo ay gumagawa ng isang maruming galaw sa pamamagitan ng pagkiling ng lahat pabalik gamit ang isang espesyal na remote. Pinapadala din niya ang kanyang lalaki upang dalhin ang kanyang tinatawag na neutralizer. Koji loses bawat bola. Nalungkot siya, ngunit bigla siyang may naisip sa banyo. Hiniling niya kina Guro at Tony Gawa na ibigay sa kanya ang lahat ng pera nila dahil may plano siya. Pagkatapos ay inilabas ni Koji ang kanyang huling pera at ibinigay sa kanya ni Kotaro ang perang naipon niya para sa kanyang libingan. Gayunpaman, umalis si Tony Gua dahil hindi niya akalaing mananalo si Koji. Nakabalik si Koji at nagpatuloy siya sa paglalaro, at si Akio ay natakot nang malaman niya na ang mga butas ay nagsimulang mapuno ng mga bola dahil ginulo niya ang paggamit ng remote. Ngayon ay ilang oras na lang at mahuhulog na ang bola sa jackpot hole. Gayunpaman, natatalo ni Koji ang bawat bola, at muli, nabigo siya. Si Tony Gua ay nagpakita at binibigyan niya siya ng pera para sa higit pang mga bola. Ang huling 4 na butas ay nagsimulang mapuno at ang basa ay napupunta sa jackpot hole, ngunit bigla itong natangay. Si Chiyo ay puno ng kaligayahan dahil ang kanyang lalaki ay nagdala ng neutralizer, na kumokontrol sa daloy ng hangin mula sa jackpot hole. Si Koji at ang kanyang mga kaibigan ay hindi susuko at naniniwala silang matatalo nila ang masungit na makina, ngunit wala na silang masyadong maraming bola sa lalong madaling panahon, matatalo nila ang bawat bola. Nag-flashback si Huey ng kanyang pagkabata at ng kanyang ama, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang kalooban at nagpasyang magtiwala kay Koji. Inilabas niya ang kanyang TAC credit card at salamat sa kanya, nagpatuloy si Koji sa paglalaro. Alam na ngayon ni SHEO na siya ay tiyak na mapapahamak at pagkatapos ay makikita natin na siya ay nasa underground labor camp minsan, ngunit siya ay dumaan sa isang matapang na kalsada kung saan nawala sa kanyang matalik na kaibigan at bayani upang maging miyembro ng TAI.
Inalok niya si Koji ng draw at sinabi nito sa kanya na maaari niyang iwanan ang utang ng libre. Ngunit tumanggi si Kaya, si Koji at ang kanyang mga kaibigan ay impeach na naghihintay ng jackpot. Si Koji ay sumisigaw mula sa ilalim ng kanyang baga habang ang bola ay nakapasok sa jackpot hole. Nagtagumpay siya at ang kanyang mga kaibigan na talunin ang latian. Nanawagan si Saki sa kanyang lalaki na kumuha ng keso, ngunit bago nila siya kunin, lumapit si Koji sa kanya at binigyan siya ng isang palakaibigang motivational na pananalita na nagsasabi sa kanya na muli siyang babangon mula sa ilalim ng lupa, na nagpapakitang naglaho siya ng sama ng loob. Pagkatapos nito, makikita natin ang grupo na naghahati ng pera. Binayaran ni Koji si Tai para sa pagpapalaya ng kanyang mga kaibigan at mayroon pa itong magandang halaga na natitira sa kanya. Nagpaalam si Kotaro habang namimigay siya para makabalik sa kanyang pamilya at humiwalay din si Yui sa kanyang mga kaibigan. Hinahamon ni Tony gawa si Koji sa isang huling taya. Inilalagay nila ang kanilang pera sa trunk ng kanilang sasakyan at pumunta sa isang malayong lokasyon sa labas ng bayan. Hinahamon ni Tony gawa si Koji na maglaro ng isang kilalang card game na nilaro nila sa unang pelikula. Nakikita ni Koji ang mga barahan ni Tony gala dahil sa salamin ng kotse at pagkatapos ay may usok. Ipinaalam ni Koji kay Tony gawa na alam niya ang kanyang trick sa smoke machine, ngunit nasunog ang ball at naging abo ang pera. Pareho silang walang jackpot ngayon. Gayunpaman, bago siya umalis, nagbigay si Tony gala ng pera kay Kechi bilang isang regalo sa prom. At pagkatapos ay makikita natin si Koji kasama ang kanyang mga kaibigan na nagdiriwang ng kanyang tagumpay at kanilang kalayaan. Pinagmamasdan siya ni Tony gawa mula sa kanyang sasakyan at malalaman na peke niya ang pagsunog ng pera at niloko niya si Koji. Nagtatapos ang pelikula habang naglalakad si Koji sa lungsod na may kaunting pera sa kanyang mga kamay, handa na para sa mga bagong hamon at tagumpay. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.